Ipinasosoli ng Sandigan Bayan ng mga nakaumanong yaman ng pamilya Marcos at ng pamilya ng umano'y Marcos crony na si Alfonso Lim. Kabilang sa mga ipinasasamsam ang mahigit 300 milyong pisong halaga ng ari-arian ng mga Lim sa iba't ibang probinsya, pati na ang 2 eroplano ng kanilang kumpanya. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Matapos ang 28 taon, naglabas na ng desisyon ng Sandigan Bayan sa kasong sibil na isinampa ng Presidential Commission on Good Government noong 1987, kaugnay ng umano'y mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sa desisyong inilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division, ipinasasauli nito sa pamilya Marcos at sa pamilya ng umano'y crony ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Alfonso Lim Sr. ang mga nakaw umanong yaman na sinamsam ng gobyerno. Kabilang dito ang mga ari-ariang nakuha raw mula sa mga maanumalya umanong timber concessions at management contracts sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang sinasabing Marcos crony na si Lim ang may-ari ng mga logging company na Tagat Industries Incorporated at Pamplona Redwood Veneer Company Incorporated. Ayon sa Sandigan Bayan, ang nalalabing mga asset na nakapangalan kay Lim na namatay noong 2002 ay maaaring ituring na pambayad sa mga di umano'y nakaw na yaman. Kabilang dito ang mga lupaing may tinatayang kabuuang 2006 value na 378 million pesos sa Tagaytay City, Batangas at Angono Rizal. Ipinagpapalagay naman ng Anti-Graft Court na wala na ang mga bank account ng 2 kumpanya ng pamilya Lim. Bukod sa mga lupain, ipinasasamsam din ng Sandigan Bayan ang 2 Cessna aircraft na nakarehistro sa kumpanya ng pamilya Lim. Ang 2 eroplanong ito ay hindi na pinalilipad at nakatenga lang sa Manila Domestic Airport simula pa noong 1994. Bukod kina dating Pangulong Marcos, dating First Lady Imelda Marcos at Lim, defendant din sa kaso sina Alfonso Lim Jr., Teodoro Peña, ang Tagat Industries Incorporated, Pamplona Redwood Veneers Incorporated, Southern Plywood Corporation, Western Cagayan Lumber Company, Veterans Woodworks Incorporated, Sierra Madre Wood Industries Incorporated, at Tropical Philippines Wood Industries Incorporated. Noong isang buwan lang, ipinakilatis ng PCGG ang mahigit 700 piraso ng Marcos Jewelry Collection na kinumpiska ng gobyerno. Ayon kay PCGG Commissioner Andrew De Castro, hinahanap naman nila ngayon ang nasa 200 mamahaling mga painting ng pamilya Marcos. Sinubukan ng GMA News na hinga ng reaksyon si Ilocos Norte Governor Amy Marcos, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Wala ring sagot sa amin si Senador Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunin ng reaksyon ang pamilya Lim. Mav Gonzalez, GMA News.